Okay mga kapatid, mula sa News 5 Everywhere, ang Pilipinas daw at ang Amerika ay sumabak sa makatotohanang training exercises. So yung mga nakaraang exercise ba hindi ba katotohanan? Siguro ito yung talagang parang actual na talagang mangyayari kung sakasakaling sumiklab ang labanan mga tol. So ito ang aalamin natin ngayon at panonoorin natin. Pero bago yan, syempre mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para manonotify ka whenever kapag may mga bago tayong reaction video na katulad nito na may kinalaman syempre sa mga kaganapan ngayon sa loob at labas ng ating bansa. So halimbawa na lang ito mga tol, basahin muna natin yung description. Gumamit ng makabagong teknolohiya ang mga sundalo mula sa Philippine at US Army sa kanilang salaknib exercise sa Nueva Ecija. Ang kanilang naging training makatotohanan o para talagang sumabak sila sa isang operasyon. Yun yung ibig sabihin mga tol. So yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Panoorin na natin to mga tol. Gumamit ng makabagong teknolohiya ang mga sundalo mula sa Philippine at US Army sa kanilang salaknib exercise sa Nueva Ecija. Ang kanilang naging training makatotohanan o para ba talagang sumabak sila sa isang operasyon. Nagbabalik si Brian Castillo. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa masukal na bahagi ng Fort Magsaysay sa Palayan, Nueva Ecija. Nagpalitan ng putok ang mga pwersa ng Philippine at US Army para sa salaknib exercise. Mga blank bullet naman siguro tong ginagamit nila kasi syempre exercise lang naman to, delikado naman kung talagang live bullet to, di ba? Pero ito yung sinasabi nilang mas makatotohanan, no, which is mas dapat talagang pagsanayan at sanayin ng ating mga kasundaluhan. Kasi yung mga nagaganap na sabi nga ni PBBM, mga external threats ay hindi na rin biro-biro ngayon. So kailangan na talaga magseryoso ng ating mga kasundaluhan. Sa kuhang ito, kita pa ang mga kislap mula sa mga rifle ng mga sundalo. Habang sinusuyod ng magkaalyadong pwersa ang lugar, ilang sundalo ang nakaposisyon at nagpakawala ng mga pag-atake. Tampok sa pagsasanay ang Joint Pacific Multinational Readiness Center o JPMRC na unang beses ginamit ng Amerika dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, may nakatayong cameraman sa harap ng mga nagpapaputok kasi safe yan. Diba? Hindi yan kumbaga live fire. It's far different from yung nakikita natin sa balikatan. Ito talaga yung forces gumagalaw na magkasabay at merong common target. Para itong all-star basketball na pinaghalo-halo mo yung team at pinagsama mo sila. O sige, maglaro tayo. Hindi tulad ng sa karaniwang military drills, gumagamit ng modernong sistema ng teknolohiya ang JPMRC para mas maging makatotohanan. Kabilang sa mga ginamit ang blank firing attachment o yung mga kulay dilaw na aparato na inilalagay sa bunganga ng baril. Dahil dito, bagamat totoong pumuputok ang baril, wala itong inilalabas na bala. Meron namang multiple integrated laser engagement system para matukoy kung saan kunwaring tatamaan ng bala ang isang sundalo. Naramdaman ng sundalo natin na hindi talaga biro. Ibahin ang pag-iisip kasi yung warfare sa territorial defense hindi katulad ng paggera sa internal security. Sabi naman ng US Army. Magkaiba yun. Kasi dito, yung mga kalaban, halimbawa ang kalaban nila is mga terorist, mga rebelde. Ang mga sandata nun ay hindi kasing moderno ng ibang bansa na posibleng makalaban kapag nananakop, di ba? At saka mas marami yung mga kasundaluhan nun. Di ba? Iba yung kasi suportado ng gobyerno yun ng bansang yun Kaya kapag yun talaga nakalaban, iba ang labanan kumpara sa mga rebelde, di ba? Yung mga rebelde magtatago lang yan sa mga building, hindi umaatake, bagkus sila yung inaatake. Pero dito sa ganitong klase na mula external defense, iba ang laban talaga dyan. Malaking bagay din para sa kanila ang paggamit ng JPMRC dahil sa kakaibang terrain sa Pilipinas na marami raw sa kanila ay hindi pa sanay. The training has been absolutely world class. The ability to work alongside your division staff and soldiers has made us all better warfighters. It's increased our lethality. It's developed cohesive teams between our two armies. Oo, syempre, iba talaga. Dito sanay ang ating mga kasundaluhan. Formal na nagtapos ang Phase 2 ng salaknib exercise na nilahukan ng nasa 3,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano. Hindi rin nila mananatili sa bansa ang teknolohiya ng JPMRC dahil mobile ito at nakabase pa sa Hawaii. Gayunman pinag-uusapan na raw kung paano magagamit pa ito sa mas malakihang military drills.
Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. Yan o, kitang-kita natin mga tol kung paano ngayon sinasanay ng ating mga kasundaluhan yung kanilang sarili. Kasi nga mga tol, eto tingnan nyo mas marami na daw ngayon ang mga China warships at militia vessels na namataan sa West Philippine Sea. So talagang kailangan maghanda mga tol ng mga kasundaluhan natin kasi hindi na basta-basta militia vessels ang nakikita ngayon. Sa West Philippine Sea nagkukumpulan, mga warship na mga tol. Parang nakaposisyon na sila, anytime pwedeng pumutok, di ba? So ito ang panoorin natin mula naman to sa UNTV News mga kapatid. Na-monitor ng Philippine Navy na dumami ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea sa nakalipas na isang linggo. Mula June 4 hanggang 10, umabot sa 146 ang kanilang namataang sasakyang pangdagat ng China. Ayan 146 June 4 to June 10. Kumpara sa 125 noong nakalipas na isang linggo. Pinakamarami ang sa People's Liberation Army o PLA Navy vessel na mula sa 11 ay umabot na sa 22. Pansin nyo mga tol, yung PLA Navy warship yan. Mga barkong panglaban yan, barkong panggera yan. Hindi yan yung tipong barkong militia vessels lang mga tol at hindi ito yung mga China Coast Guard. Mga sundalo yun, Navy na yan PLA Navy, mas dumami ngayon mga tol ang umaaligid. Vessel na mula sa 11 ay umabot na sa 22. Ang Chinese Coast Guard vessel naman na mula sa Siam, 16 na ito ngayon. Halos at ang Chinese Maritime Militia vessel na mula sa 105, naging 108 na. Grabe, Pinakamaraming namonitor ng pagdami ng barko sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Yun na yun, di ba? Ayungin Shoal, dyan nagkakaroon ng tensyon. Bajo de Masinloc o Scarborough, nagkakaroon din ng tensyon dyan. Pag-asa Island mga kapatid, yan yun doon sa may bandang Sandy Cay at nagtayo ng bagong dyan, di ba? Barracks, yung ating military ba o Navy, basta dyan sa Pag-asa Island mga tol. Kung saan yung nagpunta dyan yung mga senador natin, naka-receive sila ng radio challenge mula sa mga Coast Guard ba o PLA Navy mga tol. Kaya talagang tumitindi yung tatlong pinuntahan, binabantayan nila. Ngunit mas kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga Chinese warships sa Ayungin Shoal. The increase is in the number of PLA Navy ships, which could be attributed to the just concluded exercises conducted by the PLA Navy last June 2, 3, and 4 in the vicinity of Sabina Shoal. Sa kabila nito, hindi naman dapat ikabahala ang pagdami ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ngunit kinundina ng Philippine Navy ang isinagawang maritime exercise ng People's Liberation Army Navy noong June 2 hanggang 4 sa bisinidad ng Sabina Shoal na nasa exclusive economic zone ng bansa. Dapat wala silang karapatan magsagawa ng mga military exercises dyan. Hindi na nila nasasakop yan Ang titigas talaga ng mga mukha nitong mga to. Alam nyo mga tol, sinasabi nila na hindi dapat mabahala. Oo naman, para hindi magkaroon ng komusyon o magkaroon ng pagpapanik sa panig ng mga mamamayan. Pero meron niya mga internal information na hindi na natin nalalaman, lalong-lalo na sa panig ng Pangulo natin. Meron niya mga nare-receive na mga intel report na hindi na natin nababalitaan pa o hindi na nailalabas sa publiko. Kaya mapapansin nyo, ang kilos nila nag-iiba rin Halimbawa na lang nito, inatasan ng presidente ang mga AFP o ang AFP natin na maghanda na. Hindi natin alam o hindi, eto kuro-kuro lang naman pahapahayag, palapalagay. Bahala ka na kung gusto mong mag-isip o hindi. Pero kung makikita mo mga tol, mas lalo natin ngayon pinaghahanda ang ating mga kasundaluhan dahil sa lumalalang external threats. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Tama. Samantala, para naman sa Philippine Navy, hindi pa nila ikinukonsiderang banta sa national security ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga pogo sa bansa. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, inaalam pa nila kung may mas malalim na koneksyon ang mga pogo sa mga hindi pangkaraniwang krimen. What is happening is there is a
increase in the monitored unusual incidents perpetrated by the presence of Chinese nationals. Without saying yet that these are risks to national security, what we have seen are violations of simple or rather simple common crimes. Ang hina naman ng Navy natin, dapat pag mga ganyang nangyayaring mga krimen na may kaugnayan sa ibang nationals, dapat na, ano na yan national threat na yan dahil national security threat na yan kasi ibang mga ano na yan mga tol ibang mga lahi na yan ang gumagawa ng mga kalokohan dito sa bansa natin. Tapos ang mga nationals pa na yun, ang gumagawa ng kalokohan is yung mga gustong mang-angkin at yung may banta sa seguridad natin sa West Philippine Sea. Diba? Kailan pang kikilos? Kailan pa nila ituturing na bantayan kung kailan mas malala pa? Dapat alerto agad Diba? Kaya tingnan nyo, nakakapasok tuloy yung mga ganyan dito sa bansa natin. Wala masyado tayong open door open hands Yung ibang mga politiko mas nanghihinayang sila sa kikitain natin. Sa China daw, magkakaroon sana ng release, sayang daw. Ang dami nilang pinanghihinayang ang mga bagay na hindi nila nakikita kung ano magiging kapalit niyan. Right now, we are looking into deeper connections of the POGO for other violations which may go beyond common crimes. Ang Armed Forces of the Philippines naman ay inaalam na kung mga lehitimong uniforme ng People's Liberation Army ang nakuha sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. So for the part of the AFP, we will be supporting in the manner of yung concern natin, which is national security. And with the uniforms that we're seeing, these are all parts of evidences at hand. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nais muna nilang matiyak kung talagang pag-aari ito ng mga sundalo ng China bago maglabas ng reaksyon o pahayag tungkol dito. So we are trying to look at the veracity of the... Titignan nila kung hindi ba ito yung costume lang. Yung costume lang. Kasi pati butones nito mga tol, may nakatatak na PLA. Imagine mo kung costume lang yun, nag-effort pa talaga pati yung butones lalagyan ng PLA. Kung ito yung mga costume lang na katulad ng mga nabibili dyan sa mga online shop, di ba dito sa Pilipinas pwede ka rin makabili ng mga ganun mga military jacket, mga military uniform, just for costume lang, di ba? May kita mo talaga, iba yung kalidad nun, iba yung quality nun. Pero eto, detalyado, pati botones meron. May nakalagay na PLA. Pero aalamin pa rin nila mga tol, kung ito ay legit o ito ay costume lang, no? Whether they're legit uniforms, and these are also very few in number, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. At least 'di ba nakita na nila na meron doon. Ngayon naalamin na lang nila yung legitimacy nun mga tol. At hanggat wala pa, yun ay hinihinala pa rin. No? Ganun naman talaga mga kapatid Pero ang malinaw rito, meron ng mga ganyan at mas lalong dapat maging handa ang ating otoridad. Kahit yung mga senador, nagiging na sila naaalarma na sila sa mga pangyayaring ganyan at talagang gusto na nga nilang ipaban yung mga pogo rito sa Pilipinas, diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.